Okay, ituloy po natin yung ating advice tungkol sa anong tawag nito? Infected wound. Na pwede rin boil or pigsa, no? Kung hindi nag-umpisa sa sugat. Okay? So, bukod sa cold compress, okay, sa pag-control ng blood sugar, sa pag-inom ng antibiotic, nagtanong po siya, pwede pa daw ilagyan ng gumamela, no? Ewan ko lang ano yung gumamela, yung flower mismo, yung leaves. Yung parang, kaya parang bubuka pa lang siya, Dok. Ayun, yung dinaragano nino at saka, no? Ay, so hindi na po kailangan yan. Kasi nga, nilikha ng Panginoon. Ganun na naman, no? Kasi kailangan marunong tayong mag-appreciate sa nilikha ng Panginoon. At saka, kailangan meron tayong common sense. Hindi naman nagsabi wala siyang common sense, ha? Kailangan meron tayong common sense para alam natin kung para saan yung nilikha ng Panginoon. Otherwise, puro mali ang gagawin natin. Okay? Nilikha ng Panginoon yung flower. Okay? Para gumanda yung nature natin. Yun ang number one. Di ba? Hindi naman para sa pigsa or para sa infected wound. Ano ba yan? At saka isa pa, puti sana yung gumamela, o yung flower bud ng gumamela, walang mikrobyo. Meron yan hindi mo pwede i-sterilize yung gumamela, yung flower bud, magiging lata na yan. Paano mo ilagay dyan? Okay? May mikrobyo yan. Anong mangyari kung may mikrobyo? Dala-dala niya mikrobyo sa yung part na yan. Lalong ma-infected yan, di ba? So, isa pa, nilikha ng Panginoon yung tanim, kasama dyan yung mga bulaklak, lalo yung mga leaves ng bulaklak, para ma-absorb yung carbon dioxide sa climate. Yung carbon dioxide kasi galing sa hinga ng tao. Pag exhale natin, syempre carbon dioxide lalabas, di ba? Kaya mainit Kasi ang carbon dioxide ang magbigay rin ng init sa climate. Of course, hindi ako nagsabi na yung init sa hinga natin ay dahil sa carbon dioxide. Kasi yung init sa katawan natin, isa sa mga paraan kung paano lalabas yung init, bukod sa pagpawis, lalabas yung init, di ba? Yung pagdumi at pag-ihi, lalabas yung init dun. Kaya ang ihi natin paglabas, di ba, mainit? Kaya, kasi nilalabas niya yung excess heat ng katawan Magaling kasi ang Panginoon. Bukod dyan, saan tayo? Tungkol sa init. Kaya mainit yung hininga natin dahil sa init. Isa rin sa paraan kung paano maglabas yung init ng katawan natin ay through exhaling. Ayan. So, ang daming paraan kung paano magiging normalize yung ating body temperature at 37 degrees centigrade. Otherwise, kung walang ihi, walang dumi, walang sweating, walang hinga, ma-overheat po yung katawan natin. So, paano yung environment? Paano yung carbon dioxide na maglabas? Paano yung init na maglabas? Yung carbon dioxide, meron ng paraan ng Panginoon dyan. Paano mawala yung carbon dioxide sa ating climate? Yung carbon dioxide na galing sa tao, for example. Paano? Kasi yung carbon dioxide, i-absorb ng mga dahon ng mga tanim, ng mga vegetables, dahon ng mga flowers, dahon ng mga puno or trees. Ma-absorb yan ng mga dahon nila. At itong carbon dioxide, once makapasok sa mga dahon ng mga tanim or mga puno o mga bulaklak, ay i-combine sa water mismo na inabsorb sa lupa ng mga tanim. Yung carbon dioxide at saka yung water ay magiging pagkain ng mga tanim. Yun po ang tawag natin na
photosynthesis. Ayun. Kaya pag mawawala na po yung tanim, mawawala na po yung puno dahil sa illegal logging, magiging mainit yung ating climate. Yun po ang tawag natin na global warming. Okay? Na makapag-contribute sa climate change. Ayan. So, wag na wag tayong nating gamitin yung mga tanim para sa mga ganyan. Kasi nilikha ng Panginoon yung flower o kaya yung mga leaves ng flower para sa ibang dahilan. Ayan. Para hindi maging mainit yung climate natin at saka gumanda yung ating nature. Ayun. So, anong pag nilagay mo dyan? Kung papan ba pa tong hot compress? Ay, sus, Marius na naman. Oo. Hindi pwede hot compress. Nabasa naman ito sa Google ata eh. At saka sa totoo lang po, with no offense meant sa mga ibang health professionals. Ang dami rin pasyente mismo nagsabi sa akin. Kasi sabi ng nurse na kaibigan ko, kasi sabi ng alam mo na maglagay tayo ng warm compress. Hindi pwede. Kailangan po cold compress. Hindi dahil sa pwede mapigilan ang pag-multiply yung mikrobyo dahil nga cold. Kasi walang mikrobyo ang mabubuhay pag malamig. Kaya po, ilang beses ko na sinabi na hindi nasisira yung mga pagkain natin na nasa loob ng refrigerator dahil hindi makapag-multiply itong mga mikrobyo sa ref. Diba? Kasi ang mikrobyo ang nagsisira ng pagkain eh. Okay? So, dapat cold compress kasi bukod sa ma-prevent yung bacterial multiplication or multiplication ng mikrobyo, okay, para baka lalong maglala yung infection, bukod sa makaprevent yung cold compress, ang cold compress kasi pwede niya iwala yung pamumula. Kumbaga, pwede niya ipaliit yung mga malilit na ugat na bumuka ngayon. Bumuka dahil sa inflammation. Kaya mas mapula. Kasi bumuka. So, mas maraming dugo ang makapunta doon. Kaya mas mapula yung lugar na may infection. Kaya lang po, yung capillaries na bumuka dahil sa inflammation, minsan hindi pabor sa balat kung nasaan yung infection. Kasi, pwedeng lumabas yung tubig na component sa dugo. Kaya po, lalong namabaga. Kaya po, inflammation is a double-edged sword. Okay? Makakatulong, pero minsan, makapalala sa sugat. Okay? Pero, kahit nga, magpapasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon pagdating sa yung ikabubuti ng inflammation. Okay? Para hindi maglala yung inflammation to the point na mawala yung benefit ng inflammation na nilikha ng Panginoon para sa atin, okay, agahan natin gamutin yung infection para hindi lalong maglala yung inflammation. Kasi pag lalong lumalala, lalong mamumula, lalong mamamaga, lalong hindi makarating yung antibiotic dyan mismo. Kasi maiipit na lalo yung mga maliliit na capillaries na nagdadala ng dugo at yung antibiotic mismo. Kaya po, yung pinakasentro ng infection, katulad ng pigsa or any infected wound for that matter, yung pinakasentro ay magiging nana. Kasi wala na pong makarating ng dugo dyan, and therefore, walang makarating na antibiotic na pwedeng pumatay sa mikrobyo at wala rin makarating na sustansya na daladala ng dugo papunta doon na pwede gamitin sa pag-repair kung ano bang na-damage dahil sa infection. So, agahan natin i-treat yung inflammation rather, okay, by killing the germs para hindi maglala yung inflammation. Ayun. So, dapat cold compress, hindi po warm compress. Okay? Maraming salamat po. So, cold compress, ha? Three times a day. Ito yung para sa kagaw. Ito para sa hubag. Kasi pag sumobra yung inflammation, patay.
hindi rin mabuti. Sa umpisa ng inflammation, pabor sa atin yan. Kasi, Panginoon ang nasa likod niyan eh. Kasi doon pupunta yung dugo. Siyempre, maganda yung inumin ka agad natin ng antibiotic habang umpisa ng inflammation. Kasi doon pupunta rin ang antibiotic. Kasi dala-dala ng dugo yan eh. Eh ngayon, medyo na late na. Pero okay pa naman. Okay, yung inflammation. Pero yun lang, expect mo yung pinakasentro maging nana kasi nga napabayaan. Kasi nga warm compress or hot compress, hindi pwede yan, lalong maglala yan. Okay? So tulungan lang natin yung inflammation, isuppress na natin ng konti dahil sumobra na, dahil napabayaan na eh, at dahil sa hot compress ninyo. So isuppress natin by giving anti-inflammatory 3 times a day, ha? So ito 3 times a day para sa mikrobyo. At non-stop yung cold compress, ha? Anong gamot mo sa diabetes? Lebenclamide, Ilan? How many times a day? bali 1.5 sa buntag ug sa gabi. 1.5. Tapos ang metformin 3 times a day. 3 times a day. Okay. Ang maganda dyan is, i-1-1-1 mo na. Glycoside pala, Dok. Glycoside. 1.5 na. 1.5. So, maximum dose na yan. Ang metformin, 1-1-1. So, ang gawin natin, ang metformin mo is 1-1-2 na. Dalawa na sa gabi. Kasi 9 pa rin eh. Posible na tumaas pa ng konti yung sugar ninyo dahil sa infection. Kasi dahil sa infection, pwede umakyat yung blood sugar ninyo level lalo. So, meantime, paki 1-1-2 na lang ninyo. Pero, sa gabi ang 2. 2. Opo. Okay? Kasi kung sa umaga, 9.0 ka, alam mo sa gabi, before kayo natulog, nasa 16 yan eh. Kasi kumain kayo ng 3 beses eh. Paakyat at paakyat at paakyat. Kaya akala mo yung 9, masaya ka na. Nako, buong araw mo, nasa 11, 12, 13, 14, 15, kaya 16 pa sa gabi. Dahil sa kinain mo ng 3 meals. Kaya, dalawa talaga sa gabi. Kasi sa breakfast, kape naman ako. Breakfast. Kape lang. Kape lang. Opo. Sige lang. Ganun pa rin. 1 and 1 up, 1 and 1 up, glycoside. Kaya sa gabi, dalawa talaga. Kasi sa gabi ang pinakataas na level na sugar. Kaya tulungan natin, i-2 tablets natin. Hindi pwede sa umaga kasi nga, nagkakape ka lang. Madali kang gugutumin sa umaga at hapon at lalong kakain ka. Hindi ka pa makapag-control. Delikado. So, ilagay natin yung 2 metformin tablet kung kay anong oras ka ang pinakamataas, which is after dinner. Okay? So, yun. Tsaka, gaano kadaming rice sa gabi? Depende, Dok. Average. Siguro mga 2 cups. Tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi ka ba natatakot? Kailangan, i-ano mo na. Yung 1 cup na lang. More of vegetables ka na lang. Tapos, more of apple and banana siguro. Ha? Kasi makabigay ng fiber rin ang banana at saka apple. Ha? Lalo na ngayon, may infection ka. Kailangan, bawasan mo yung rice sa gabi. Dagdagan mo yung metformin sa gabi. Pero pag okay na yung infection mo, at medyo normal na yung pwede mo na ibaba yung metformin mo to 1-1-1 na lang, ha? So, ngayon din, mag-start ka na ngayon now. Hala. Sorry, di ko pala pinatay yung video, pero sige lang. I-stop ko na lang ito. In-advise ko na nga siya no? Paano i-adjust yung metformin niya. Okay? At saka yung rice niya sa gabi. Maraming salamat po.